Isang araw ng Disyembre, naglalakbay ang Bapor Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Nag-uusap sa kubyerta ang mga pasahero. Gandang araw, Doña Victorina. Kalahati lamang ang takbo ng makina kapital. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, may malagong lalabas tayo sa mga palayang iyon, Doña Victorina. Habang pinagtatalunan ng mga sakay ang patutuwid sa palikulikong agos ng ilog, ay biglang nagsalita si Simon. Ang lunas ay napakadali. Hindi ko maintindihan kung bakit wala man lang nakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at ipasala ang ilog Pasig. Ngunit saan kukuha ng pondo? Di bang babae sa mamanggawa? Walang magugugol doon, Custodio, dahil mga bilanggo ang siyang naggagawa. Ngunit walang sapat na bilanggo. Kung gayon, hayaan natin ang mga mamamayan ang magtrabaho. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan ang dating niya sa atin. Mga kaguluhan. Iba naman ang nangyayari sa ilalim ng kubyerta. Siksikan ang mga pasaherong Indio at Chino. Mainit dito at maingay ang makina ng bapor. Nag-uusap-usap sina Kapitan Basilio at Isagani tungkol sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Sabi ko, wala doon. Magandang umaga po, Kapitan Basilio. Oh, kamusta nga pala yung itinatatag ng akademika ng Wikang Kastila? Mabuti naman po. Nakahanda na po mga guro at mga para na nagagawin. Kaya kung hindi maisakatuparan ang akademika ng Wikang Kastila, May isip ko parang po. Hinihintay na lang po namin po ang tungkot ng general kapalit ng mga kabayong binigay namin sa kanya. Upang kami po ito. sasalungat yan si Padre Silvilla. Yung ayos sulungatin yan. Kaya nga dito yan sa bapor para makita niyo yung general sa Los Baños. Kung makakuha man kayo ng pahintulot, saan naman kayo kukuha ng pondo? Mayroon na po mag-aambagan ng mga tao sa sila. At ang mga magtuturo at ang mga gusali. Ang mayamang si Makaraig ay nag-alok sa isa sa kanyang mga bahay. Sa bagay, hindi naman masama ang panukalang yan. Ngayong hindi na napag-aaralan sa salitang Latin, pag-aralan naman natin ang salitang Kastila. Kung sa gayon, makilala tayo na lumalakad ng paurong. Yung mga tao sa una, Basilio, kapag nagbumungkahi, isip agad nila ang mga malakit sa mga kabutihan. Gusto nila makuha ang mga resulta ng kanilang mga problema, tulad ng mga bola ng bilyar, bilog. May iba nga. Ano sabi ng tiyo tungkol po nito? Teka, kaibigan. Namumula ka ata. Pag-ibig nga naman. Sabagay. Kasi tamo kaibig-ibig naman. Maganda na, mayaman pa. Kaya lang, Kaya naman. teka, huwag kang kabahan. Ang gusto ko lang sabihin kaya lang, kasama yung kanyang tiyan ng ubo ng sungit. Palibhasa, matanda na. Kung nagkakasiya kayo mga ginoo, maaari ba akong makisali? Okay lang sinyo, Simon, ikaw galap namin. Nga pala Basilio, ikaw ba ipauwi na at magbabakasyon? Doon na nga po, Senyor Simon. Nga pala, sino ang iyong kasama? Ito ba iyong kababayan? Hindi ho. Kaya magkalapit na po ang aming bayan. Hindi pa buhay ng sa bayan nila. Marahil hindi pa ako nakakagawi sa kanilang bayan dahil hindi sila pala bili ng alahas. At siguro, mahirap ang kanilang lugar. Kaya lamang po, hindi bumibili ang mga kababayan ko ng mga bagay na hindi naman po namin. Bueno, samahan nyo na lang ako uminom ng serbesa. Maraming salamat, Senyor Simon. Kaso, hindi kami uminom ng alak. Saan ka nagtatago? Hindi mo lang nakita pinakamainam na tanawin sa ating paglalakbay. Ay nako, nakita ko na ang mga ilog at ang mga magagandang tanawin. Ang may kabuluhan na lamang ngayon ay ang mga alamat. Ang Pasig ay may ilang alamat. Nariyan ang malapad na batong buhay na bago pa man dumating ang mga Kastila, di aman may tinitiro ng mga espiritu. Espiritu? Oo, espiritu. Pero subalit nung nawala ang pamahihing iyon, nagmistula itong tirahan ng mga tulisan. May isa pang alamat. Ang kwento tungkol kay Doña Geronima. Pero ikukwento na yon ni Padre Florentino. Ano sa palagay mo, Custodio? Hindi ba't mas mainam na inilagay ang kanyang kamahalan, si Doña Geronima, sa Beaterio? Ano sa palagay nyo?
kayo ang malinis sa arsobispo. At ano ang gagawin nyo kung kayo ang nasa sitwasyon? Hindi ko mahatulan na di dapat hatulan ang ugali ng Arsobispo at pagkasayang lamang ng oras at pag-isip sa mangyayari. Ngunit dahil sa pinag-usapan natin ay mga alamat, hindi nyo dapat limutin ang nakakalungkot na milagro di San Nicolas na pinakamaganda at pinakatotoo na maralan hindi narinig ni Ginoong Simon. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hangang alamat. Papasok po na pala tayo sa lawa, Kapitan. Bale, saan napupunta ang katawan ni Bibara? Nivara? Saan na nga ba? Alam nyo, tumingin kayo ron. Ayun ang mga kawal na tumugis kay Ibarra. Nang malapit na siyang mahuli, ay tumalon siya sa bangka at sumisid ng 2 milya. Nang lumutang ang kanyang ulo, ay pinaulan na siya ng mga bala hanggang sa maging pula ang tubig dahil sa dugo. Mahigit 12 taon na nakararaan ang mangyari iyon. Kung ganun, nasaan ang kanyang bangkay? Ha! Yan naman sabi kong murang paglilibing. No, Padre, Camaro. Lagi ko nga sinasabi. Hindi mo makasahan ng protestera magkaroon ng marangal na paglibing. Ano nangyari sa'yo, Ginoong Simon? Matagal ka na rin naman naglalakbay. At ngayon, nahihilo ka sa ganitong paglalakbay lamang. Ang paglalakbay na ito ay hindi nyo dapat minamaliit. Ang bagkus ang ilog na ito ay malaki kumpara sa Switzerland at sa anumang lawa ng Espanya. Nakakita na ako ng mga gamay na mandaragat na nangahilo dito. Tutulungan ba kita, Ginoo? Oh, sino ka? At bakit ka na pa rito? 13 taon na po nilibing natin ang aking nasapok na ito. At ikagalak ko ako makagati sa inyo. At sa tingin mo sino ako? Isang taon pinalagay na lahat, pinakadakila. Isang taon pinalagay na patay ka na, maliban sa akin. Napakalaking lihim ang iyong nalaman. Alam mo ba na ikakamatay mo ito? Naisip mo ba yon? Totoong naparito ako. 13 taon na ang nakalipas. Upang dakilain ang aking kaibigan na nilaan ang kanyang buhay para sa mga Pilipinong nahapi. At ngayon, ako ay nagbalik upang ituloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubos maisip na ang lasong naiwan ay tuluyang kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ibang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, at hindi pakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ng wikang Kastila ang mga kabataan, hindi tayo papakinggan ng pamalaan. Siguro, nag-aaral sila ng wikang Kastila, ito ay magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kailanman ay hindi ito magiging isang wikang pambansa. Aanhin mo ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wika na yan ang ating mga karapatan at pagkatao. Mali yung iniisip. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw makapagtapos? Makikitang bang malaya ang iyong bayan? At hahayaan mo lang bang mabulok sa ilalim ng lupa ang bangkay ng iyong pamilya? Pero man ang gustong gawin ko. Sa hamak lang ako estudyante. Walang wala sa buhay. Di ko nang pwede hukayin na aking ina at harap sa hukuman. At pagbintang ng sino-sino mga Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na pag nabunyag, ikakapahamak.